Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, naglabas na po ng sagot ang Korte Suprema doon sa petition po ni Vice President Sara Duterte na kini-question nga po ng OBP yung article of impeachment na nakasampa ngayon sa Senado. So, pinasasagot po ng Korte Suprema yung House of Representative at ang Senado tungkol nga po dun sa issue ng one-year ban, tungkol dun sa mga nakitang technicalities po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte. Pero syempre, dahil doon, nag-iiyakan po yung mga may gusto agad na mapatalsik si Vice President Sara Duterte at yan po yung re-reactionan natin tungkol po sa video ni Kakopi. So, base po sa kanya, parang ang nangyayari parang kinakampihan po ngayon ng Supreme Court itong Vice President na parang isa rin daw yung Supreme Court sa mga nagpapatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So kapag talagang anti-Duterte sa kanila, convicted na agad si Vice President Sara Duterte kahit pa wala pang trial na nangyayari. At the same time, masyado silang ang dami nilang teorya tungkol dito sa pagpapasagot ng Supreme Court sa mga mambabatas natin kasi 'di ba yan din naman yung tanong ng mga senador, mga senator and judges at ng ibang mga netizen dahil nga yung meron na unang tatlong impeachment complaint na hindi naman po tinalakay at itinalong kagad dun sa pang-apat. So hindi pa po sinasagot yan ng mga mambabatas natin, puro palusot ng ginagawa nila ngayon sa yung kumbaga pag tinatanong sila diyan tungkol sa yung tatlong nauna, nagpapaligoy-ligoy, nagpapalusot. Pero ngayon, hindi na sila pwede magpalusot dahil Supreme Court na po yung nag-uutos na sagutin yung mga tanong na kagaya nga niyan, yung bakit hindi tinalakay yung naunang tatlong impeachment complaint, yung date, kailan sinampayan. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, ito panoorin po natin. Mindanao, magandang araw po sa inyo. Hoy, mukhang idadaan ni Sara Duterte itong kanyang impeachment case sa technicalities. Medyo nagkakaroon ng liwanag eh. Yung Korte Suprema sumulat na sa House of Representatives at dyan po sa Senado at may pinapasagot sa kanila. Kung inyong matatandaan ha, may kampo o may mga abogado in the name of Israelito Torion at ang kampo ni Sara Duterte, sumulat sila dyan sa Korte Suprema and they are questioning the constitutionality of the impeachment cases filed against Sara Duterte. In short, sinasabi nila, hindi constitutional yan. Hindi alinsunod sa batas o labag sa batas yung impeachment case na yan na uusad na dyan sa Senado. Yan ang kanilang argumento. Kaya tumakbo sila dyan sa Korte Suprema. Nakapagtataka ngayon ka Coffee, no? Sabi ni Sara Duterte, gusto ko ng bloodbath. Paano magkakaroon ng bloodbath? Ikaw mismo, ayaw mong umusad yung impeachment case na yan. Kasi So, doon muna po tayo sa unang inirereklamo niya at yan din po yung reklamo ng mga nagsampa po ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Hindi nila alam, pinagtatawanan lang sila rito tungkol doon sa bloodbath na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Yun, kung matutuloy yung impeachment, gusto niya bloodbath. So talagang magiging madugong labanan yan dahil labanan to ng batas. So pagalingan po ng abogado. So doon pala nag-iiyakan na sila at natatawa na lang dyan yung mga kampo ni Vice President Sara Duterte dahil doon sa mga statement pa lang, kumbaga doon pa nakakapuntos na sa pang-aasar si Vice President Sara Duterte. Ngayon, sa una, doon sa nirereklamo nila, yung bakit daw tumakbo sa Supreme Court si Vice President Sara Duterte para questionin kung unconstitutional ba yung impeachment na isanumpa sa kanya. Well, wala namang mali doon. Lahat naman, kumbaga kung ikaw ay may question legal, may question ka sa batas natin, Supreme Court lang po ang pwedeng sumagot tungkol sa bagay na yan. Wala na pong iba. Hindi po ang executive, hindi rin po ang legislative. Ang executive po, sila lang yung nagpapatupad ng batas. Yung legislative, ang trabaho nila, gumawa ng batas. Ang
Supreme Court's under ng judiciary, so sila yung may hawak, sila yung nag-i-interpret kung tama ba o mali yung pagpapatupad, yung interpretasyon tungkol dun sa batas. Ngayon, parang gustong mangyari kasi nito ni Kakopi, kagaya po ng mga ginagawa ng mga sympathizer ng NPA, ng mga dilawan, na tini-question nila yung bawat hakbang ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng public trial, parang ganun. So, hindi nila kini-question sa Supreme Court. Supreme Court lang naman po ang magsasabi kung tama ba o hindi tama yung pag-i-interpret, pagpapatupad sa batas. Kaya nga 'di ba yung mga may kaso, kapag ito ay nahatulan na, inaakyat nila sa mas mataas na korte. 'Di ba? Dahil sa palagay nila, mali yung naging hatol nung unang korte. So itatakbo nila 'yan sa Court of Appeals. Iaapilan nila 'yan dahil sa palagay nung natalong kampo, mali yung naging hatol ng unang ah, korte. Tulad nung kay Dilima, 'di ba? Iniakit nila sa ano 'yun, sa Court of Appeals. Yung yung sympathizer ng ng Acti Chavez, si Franz Castro. 'Di ba yung convicted na, pero bakit anong ginawa niya? Inakyat niya sa Supreme Court yung kaso niya kasi sa palagay niya mali yung hatol sa kanya. So ganun din ang ginawa rito ni Vice President Sara Duterte. Sa palagay niya, mali yung ginawa sa kanya, yung pagpapa-impeach dahil nga kini-question niya yung 1-year ban, tapos yung bakit tumalon, hindi inaksyonan yung naunang tatlo. So, korte yung magsasabi kung tama ba yung apila ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil sumagot yung Supreme Court, so palagay natin, tama yung ginawa ni Vice President Sara Duterte na sa Supreme Court siya nagtatanong, sa Supreme Court niya kini-question, hindi kagaya nila Dilima ng mga sympathizer ng NPA na sa kalsada sila sumisigaw na unconstitution yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. So tuloy. Kasi once na umusad yung impeachment case na yan, sirang-sira si Sara Duterte dyan. Mabubuksan yung mga ebidensya dyan sa Senado. Isa-isang hihimayin yung mga ebidensya na yan at matibay yung hawak ng prosecution. Talagang tutuluyan si Sara Duterte. Talagang makukonvict siya once na umusad yung impeachment case na yan. Kaya naman, dinadaan nila ngayon sa technicalities. Ang Korte Suprema, Tulad yan, technicalities. Ilan na ba yung dumaan na may impeachment? Ito, balikan natin yung ibang impeachment para magkaroon tayo ng dito yung may halintulad natin. Yung impeachment ni Estrada, natuloy yun. Bakit? Kasi dumaan sa tamang proseso, walang nag-question sa Supreme Court dahil sa palagay nila tama yung naging proseso ng impeachment ni Erap. Yung kay CJ Corona, ganun din, natuloy din yung impeachment niya, walang nag-object kasi sa palagay nila tama yung naging proseso ng pagpapa-impeach kay Corona, pati na rin kay Gutierrez. Diba? Ngayon, bakit kini-question yung impeachment ni Vice President Sara Duterte? Bakit umabot sa Korte Suprema yung issue na yan? Kasi nakita nila na hindi naging tama yung naging proseso. Merong mga hindi, kumbaga, meron silang nilabag na proseso, kaya kini-question. Kasi kung wala namang nilabag na procedure, sumunod sila sa mga requirements, I don't think na may magsasampa pa ng reklamo sa Supreme Court para questionin yung article of impeachment. Dahil nga nakita nila na talagang sablay yung ginawang desisyon ng House of Representatives, kaya kini-question nila ngayon sa Supreme Court. Dahil sa Supreme Court lang, gaya na sinabi natin kanina, sila lang po ang pwedeng mag-interpret, sila lang po ang may kakayanan, sila lang po yung final say. Pagdating po sa batas, wala na pong iba. may nag-utos na sa HOR. Kasi yan na lang ang pag-asa nila, Sara eh. Kasi kahit marami silang kakampi dyan sa Senado, hindi sila lulusot dyan eh. Talagang mukhang makukonvict siya dyan sa Senado once na umusa dyan. Kaya Korte Suprema sila nagpapatulong.
Sino ba mga nag-appoint ng mga associate justices o ng mga justices dyan sa Korte Suprema? Uy, alam nyo na, hindi natin sinasabi na bias ang Supreme Court. No? Ako, tiwala pa rin ako sa Supreme Court. Pero tingnan lang natin yung mga possibilities. Hindi natin alam. Baka biglang kumampi yan sa kampo ni Sara Duterte, or hindi man kumampi, sorry for the term, maging favorable yung decision nila kay Sara Duterte. Ibig sabihin, So, dito pa lang, contradicting na yung sinasabi niya. Sinasabi niya may tiwala daw siya sa Korte Suprema pero kini-question niya yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Mali yun. Kasi kung may tiwala ka, hayaan mong gumulong yung hustisya natin. Hindi naman ibig sabihin na yan in-appoint ni ng isang presidente, yan kakatigan kagad. Bakit yung kay ERAP? Kinunvict si ERAP, tinanggal through impeachment. Meron doon, mga siya yung nag-appoint din doon. Kakilala niya, pero bakit ganun na nangyari? Si Corona, parte siya ng Supreme Court. Pero bakit ganun nangyari? So, kung may tiwala ka sa Supreme Court, ibigay natin yung wala nang pero-pero. 'Di ba? Parang nangyayari, umuoo ka pero sasabihin mo, meron ka pa ring doubt. So, pag hindi naging pabor sa iyo yung magiging resolusyon o yung magiging outcome nung ilalabas ng Supreme Court, sasabihin mo bias, may pinapanigan. Pero kapag iyon ay magiging pabor naman sa iyo, sasabihin mo, yan ang Supreme Court. Di ba parang let it be. Hayaan natin kung ano yung maging desisyon ng Korte Suprema dahil alam nila na nasa kanilang mga kamay yung magiging hatol at di sila basta-basta papayag na may impluwensyahan sila. Unconstitutional yung impeachment proceedings na tatakbo o tumatakbo dyan sa Senado. Wala, absuelto. 1-year rule ban. Hindi siya pwede sampahan ng impeachment case. Nadaan pala sa technicalities. Anyway, sige. Dito tayo sa sulat ng Supreme Court. Ito, nasa headline to ng ABS-CBN, no? Kung hindi nyo pa nababasa, SC or Supreme Court orders House, ganun din po ang Senado, to submit information on Duterte impeachment. Headline pa lang di ba? Parang sabi ng mga kritiko nga bakit nangingialam ang Korte Suprema dyan? Di ba impeachment case na yan? Dapat sa Senado na yan kasi trabaho na ng Congress yan Bakit biglang umeksena itong Korte Suprema? So, dyan pa lang, di ba, kini-question niya na bakit daw nakikialam yung Supreme Court. Hindi po nakikialam ang Supreme Court. Nagkataon lang po, meron nagpetisyon na kini-question nga po yung legality ng impeachment trial, yung article of impeachment. Gaya ng sinabi natin kanina, kagaya nung kay ERAP at yung mga nasampa ng impeachment, hindi na yun umantong sa Korte Suprema kasi nga dumaan sa tamang proseso. Ngayon, itong kay BP Sara, hindi siya dumaan sa tamang proseso, yun yung pala